Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ayon sa mga kumakalat na balita, ang mundo ng internet ng bansang China ay puno ng mga anti-Semitic posts o mga post ng labis na pagkamuhi nila sa mga Hudyo. Ang mga netizens ngayon sa bansang China, tinawag pa ang mga Hudyo na vulture. Ito ay isang uri ng ibon na kumakain ng karne ng patay ng hayop o tao. Ang Facebook version ng China na Weibo ay puno ngayon ng mga mapangutyang posts tungkol sa Israel at Palestine. Ayon din sa isang pag-aaral, patuloy din ang pagtaas at pagdami ng mga posts sa mundo ng internet ng China na tungkol sa Islamophobia o ang pagkamuhi nila sa Islam at sa mga Muslim. Bukod dito, ayon pa sa mga netizens ng China, ang lahat umuno ng mga Palestinians ay mga terorista. Ang gobyerno ng China ay piniling huwag pagtakpan ng mga naglabasang post na ito sa kanilang bansa na kontra sa mga Hudyo at sa mga Muslim. Ang anti-Semitism na sa kasalukuyan ay lumalaganap sa Asia, Europa at Russia. Ayon kay Vladimir Putin, ang riot dahil sa mga taong galit sa mga Hudyo sa kanilang bansa ay dulot umano ng kumakalat na fake news. Ilang mga bahay ng mga Hudyo ang may marka ng Star ni David sa Paris. Naalarma ang bansang Estados Unidos tungkol sa lumalaganap na anti-Semitism sa mga school campuses. Ayon sa mga estudyanteng Hudyo sa Amerika, nakakaramdam umano sila sa kasalukuyan ng hindi ligtas na kapaligiran. Pero ano nga ba ang dahilan ng anti-Semitism o paglaban ng mga tao sa mga Hudyo? Bakit namumuhi ang mundo sa mga Hudyo? Bakit napakarami ang namumuhi sa mga Hudyo sa iba't ibang bansa? Ano ang masama sa mga Hudyo? Makikita sa kasaysayan na sa iba't ibang panahon sa loob ng mahigit 1,700 taon na ang mga Hudyo ay nangalat sa mahigit 80 bansa. Ipinalagay ng mga mananalaysay at mga eksperto ang 6 na posibleng dahilan kung bakit sila kinamumuhian ng mga tao. Una, dahil sa kanilang pagiging mababang uri ng lahi o racial theory, kinamumuhian ng mga Hudyo dahil sa kanilang pagiging mababang uri ng lahi. Pangalawa, dahil sa kanilang kayamanan at kapangyarihan o ang economic theory, kinamumuhian ng mga Hudyo dahil sa nagtataglay sila ng malaking kapangyarihan at kayamanan. Pangatlo, dahil kakaiba sila sa lahat o outsiders theory, kinamumuhian ng mga Hudyo dahil kakaiba sila sa lahat ng tao. Pang-apat, dahil sila ang dahilan ng lahat ng problema sa mundo o scapegoat theory, kinamumuhian ng mga Hudyo dahil sila di umano ang dahilan ng mga problema sa mundo. Panglima, dahil sa kanilang pagpatay kay Jesus o deicide theory, kinamumuhian sila dahil sa kanilang pagpatay sa Diyos na si Jesucristo. At ang pang-anim, dahil pinili sila ng Diyos o mga chosen people theory, kinamumuhian ng mga Hudyo dahil pinagyayabang nila na sila lamang ang pinili ng Diyos. May katotohanan ba ang mga teoryang ito? Tungkol sa kanilang pagiging mababang uri ng lahi, ang katotohanan ay hindi isang lahi ang mga Hudyo. Sino man, anuman ang kanyang kulay, pananampalataya at lahi ay maaaring maging isang Hudyo. Tungkol sa teorya na mayaman at makapangyarihan ng mga Hudyo, hindi ito isang mabigat na dahilan. Sa kasaysayan ng mundo mula noong ika-17 hanggang sa ika-20 siglo, lalo na sa Poland at Russia, ang mga Hudyo ay napakahirap at salat sa lahat ng bagay at wala o napakakaunti lamang ng impluwensya nila sa kalakalan at politika. Sa teorya, nakakaiba sila sa lahat. Noong ika-18 siglo, tinangka ng mga Hudyo na makibagay sa mga tao sa buong Europa. Umasa sila na ang kanilang pakikibagay sa ibang mga tao ang magpapahupa sa pagkagalit sa kanila ng mga tao. Sa kabila nito, lalo pa silang kinamuhian ng mga tao na nag-aakala na mababahiran ng mga Hudyo ang kanilang lahi ng mababang uri ng genes. Totoo ito lalo na sa bansang Alemanya pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Sa teorya na sila di umano ang dahilan ng lahat ng problema sa mundo, ang katotohanan ay laging mga Hudyo ang kinamumuhian at namumroblema dahil sila ang target tuwina ng mga pag-uusig.
Sa ideya na sila ang pumatay sa Diyos, malinaw na makikita sa Biblia na ang mga Romano ang aktwal na pumatay kay Jesus, bagamat ang mga Hudyo ang nagpapatay kay Jesus. Ilang daang taon na ang lumipas na ibinibintang sa mga Hudyo ang pagpatay kay Jesus. Nakapagtataka na hindi man lamang kinamuhian ng mga Romano dahil sa kanilang pagpatay kay Jesus. Pinatawad mismo ni Jesus ang mga Hudyo. Pinawalang sala maging ng Vatican ang mga Hudyo sa pagpatay kay Jesus noong 1963. Gayunpaman, hindi pa rin napigilan ng katotohanan ito ang pagkamuhi sa mga Hudyo o anti-Semitism. Tungkol sa pag-aangkin ng mga Hudyo na sila ang mga lahing hinirang ng Diyos, tinanggihan ng mga Hudyo ang kanilang kalagayang ito sa Alemanya noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at nakibagay sa kultura ng mga Aleman. Sa kabila nito, dinanas pa rin nila ang tinatawag na Holocaust. Sa kasalukuyan, may ilang Kristiyano at Muslim ang nag-aangkin na sila ang lahing hinirang ng Diyos, ngunit karamihan sa kanila ay pinababayaan lamang samantalang kinamumuhian pa rin ang mga Hudyo. Ito ngayon ang magdadala sa atin sa tunay na dahilan kung bakit kinamumuhian ng mundo ang mga Hudyo. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan, ano pat mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos ng mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipon ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos sa kataas-taasan na pinupurihan magpakailanman. Ang totoo, kinamumuhian ng mundo ang mga Hudyo dahil kinamumuhian nila ang Diyos. Ang mga Hudyo ang panganay ng Diyos, ang kanyang lahing hinirang. Sa pamamagitan ng mga patriarkang Hudyo, mga propeta at ng templo, ginamit ng Diyos sa mga Hudyo upang maipahayag ang kanyang mga salita, ang kautusan at ang moralidad sa mundong puno ng kasalanan. Ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo sa katawan ng isang Hudyo upang tubusin ang mundo mula sa kasalanan. Nilason ni Satanas, ang prinsipe ng sanlibutan, ang isip ng mga tao at namuhi sila sa mga Hudyo. Sinikap ni Satanas na lipulin ang mga Hudyo sa pamamagitan ng Babylonia, Persya, Assyria, Ehipto, Hityo at Nazi ni Hitler. Ngunit nabigo siya sa lahat ng pagtatangkang ito. Hindi pa tapos ang Diyos sa bansang Israel. Sinasabi sa atin sa Roma, chapter 11 verse 26 na ang lahat ng matitira sa Israel ay maliligtas lahat pagdating ng tamang panahon at hindi ito mangyayari kung malilipo lang bansang Israel. Kaya nga, ingatan ng Diyos ang mga Hudyo para sa hinaharap. Kung paanong iningatan niya ang mga natira sa mga Hudyo sa pagdaan ng kasaysayan hanggat hindi nagaganap ang kanyang mga plano. Walang makakahadlang sa plano ng Diyos para sa bansang Israel at sa lahing Hudyo na kanyang hinirang. Dagdag kaalaman. Alam niyo ba kung bakit malaki ang galit ni Hitler sa mga Hudyo? Hindi kaila na si Adolf Hitler ang nasa likod ng pagkamatay ng mahigit na 6 na milyong Jews o Hudyo sa pamamagitan ng genocide. Ang genocide ay sinasadya at sistematikong pagpatay ng karamihan sa pamamagitan ng gas chamber upang lipulin at tuluyan ng mabura ang isang lahi, religious or political group. Sobra ang galit ni Hitler sa mga ito kaya't nang magkaroon siya ng kapangyarihan, ang una niyang sinampulan ng kanyang kawalanghiyaan ay ang mga Jewish. Bakit ganoon na lang ang galit ni Hitler sa kanila? Ang unang nagpatigas ng kalooban ni Hitler ay ang kanyang ama na naging malupit sa kanya. Sinasaktan siya nito kapag mababa ang nakuha niyang grade sa school. Maliit man o malaki ang kanyang pagkakamali, ito ay laging may mabigat na kaparusahan. Lihim siyang nasuklam sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay anak ng isang cook sa mayamang Jewish family. Binuntis ng mayamang amo ang kanyang lola. Sinustentuhan ang kanyang ama mula sa pagsilang hanggang 14 na taong gulang. Pagkatapos ay pinabayaan na ito. Isinisisi niya ang pagiging Jewish ng ama kaya ito masama ang ugali sa kanya. Mga 15 anyos si Adolf Hitler nang mamatay ang kanyang malupit na ama. Ilang taon nang lumipas, ang mabait at mahal niyang ina ang namatay din dahil sa cancer. Sinisisi ni Hitler ang doktor na gumamot sa kanyang ina. Sa kanyang palagay, hindi nakatanggap ng kaukulang pangangalaga ang kanyang ina mula sa doktor dahil kakaunti lang ang kanilang pera. Nagkataong ang doktor ay isang Jewish. Pangarap niya maging artist kaya nag-apply siya sa Vienna Academy of Art pero hindi siya tinanggap. Ang hinala niya ay ang mga Jewish professors ang nagbagsak sa kanya. Hindi niya matanggap na kaya hindi pumasa ang kanyang drawing ay puros lang ito landscape at walang tao. Kung mayroon man, iilan lamang.
mapag-isa at hindi siya friendly. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi siya mahilig maglagay ng tao sa kanyang mga iginuguhit. Ayaw ng examining board na nakakonfine lang ang isang artist sa landscape art. Upang may mapagkakitaan habang nasa Vienna, siya ay namasukang taga-tuklap ng snow sa harapan ng bahay ng mayayamang Jewish family. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Mahigpit daw ang kanyang mga naging amo kaya lumaki ng lumaki ang galit niya sa mga ito. Kaya nang siya naman ang nasa ibabaw, Jewish o mga Hudyo ang una niyang pinagbuntunan ng kanyang galit at paghihiganti. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!